Good evening, ma'am. Ako po si Larea May Sikig. Ang natutunan ko po sa report ng Chapter 3 ay ang Science Education sa Pilipinas. Ginagawa po ng Pilipinas ang lahat para palakasin ang science education sa bansa. Isang paraan ay ang pagpapatayo ng science school na mahihikayat ang mga bata na ituloy ang karera sa science at technology. Mga halimbawa po dito ay ang science education, nakatuon sa pagtuturo at pag-aaral at pag-unawa sa science, and teaching science. Kailangan po ng efficiently teaching methods at nakapasok din po dito ang learning science kasama ang mga pedagogy at pagtulong sa mga estudyante na maintindihan at pahalagahan ng science. At ang isang exceptional program para sa science education na sinusuportahan po ng gobyerno ay ang Philippine Science High School System. Ito po ay government-run program para sa mga gifted pupils. Layunin nito na linangin ang mga Pilipinong scientists na may scientific brain at desire to excel. At isa po dito ay ang Special Science Elementary School project nagsimula noong 2007 at may 57 primary school. Ang layunin naman po nito ay magbigay ng scientific at technical information, skill at values sa mga batang Pilipino. At ang natutunan ko naman po sa report ng Chapter 4 ay si Martin Heidegger, isang pilosopo. Si Martin Heidegger po ay isa sa pinaka-maimpluwensyang pilosopo noong ika-20 siglo. Ang teknolohiya ay isang mahalagang elemento na kanyang gawa. Para kay Heidegger, ang teknolohiya ay ang susi sa pag-unawa sa ating kasalukuyang panahon. Lalo na at ang kanyang teksto na The Question Concerning Technology noong 1954, English translation 1977, na naging napaka-maimpluwensya sa filosofiya ng teknolohiya. At ang isa pa pong natutunan ko ay ang essence of technology. Hindi maiaakila na ang agham at teknolohiya ay responsable sa patuloy na pagiging moderno ng lipunan. Patuloy na lumalaganap ang agham at teknolohiya sa paraan ng pamumuhay ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, ang pagiging omnipresent na agham at teknolohiya ay hindi dapat sumasapaw sa mga pangunahing prinsipyo ng etikita at moralidad. Sa halip, dapat nitong payagan ang tao na umunlad kasama ng pag-unlad ng agham at teknolohiya.